Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin itong nangyaring survey sa mga posibleng tumakbo sa pagiging senador ngayong midterm election. So alamin natin sino-sino ba yung pasok sa mga survey na to at kung kailan ba to ginawa para magkaroon tayo ng konting ideya kung sino-sino ba yung mga posibleng tumakbo. So bago ang lahat, kung di pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video, wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to para magkaroon tayo ng idea kung uh, sino-sino ba yung mga posibleng tumakbo sa Senado. Ilang dating senador ang napupusuan pa rin ng mga botante na iboto para sa darating na 2025 midterm elections. Batay sa Senatorial Preferences Survey ng Pulse Asia nitong Hunyo, pasok pa rin sa top 12 ng mga napipisil na iboto bilang senador sina dating Senate President Tito Soto at former Senators Manny Pacquiao at Ping Lacson. Nananatili namang leading sa survey si CIS Party List Representative Erwin Tulfo, habang pasok naman sa top 5 sina Senator Pia Cayetano, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Pasok din sa top 12 sina Senator Amy Marcos, former Manila Mayor Isko Moreno at sina Senator Bato de la Rosa at Bong Revilla. Tinagawa ang survey bilang mula June 17 hanggang 24. So yun, base doon sa mga pumasok sa survey ng Pulse Asia, medyo okay naman yung lineup na hindi naman, kumbaga, walang nakapasok na dilawan, walang nakapasok na sabihin natin mga makakaliwang grupo na sinasabi nila mga makaliwang araw. So maganda pa rin kahit paano. Although may mga datihan na papasok na sa tingin natin medyo parang questionable rin dahil nga based sa kanilang performance parang wala namang masyadong ginawa, pero pwede pa rin naman kasi mahilot lalo na yung mga bago pa na nakapasok. So pero good thing may mga bago na papasok tulad ng itong dalawang tulpo, si Ka Erwin tsaka si Ka Ben. So maganda na rin kasi nga para sa akin, mas gusto ko na yung may pumasok na mga baguhan kasi nga, new idea, syempre, hindi basta-basta nai-impluwensyahan or nag-iilag pa rin yung ibang mga makakasama nila kasi nga, hindi pa nila gamay yung kanilang magiging trabaho, yung kanilang ugali. So, andun yung medyo ilag. Kumbaga yung familiarity, wala pa. Kasi ang hirap kasi pag meron na yung familiarity sa trabaho, nandiyan na yung yung alam niyo yung nahihiya na tumanggi sa mga pabor na hinihingi ng kanilang mga kasama. So kung kung ganun kasi yung mangyayari na siyempre na baguhan tapos hindi nila makuha yung pabor. So siyempre andun yung may ilang sila na kausapin na humingi ng pabor, 'di ba? Mas maganda yung ganun. At the same time nga, maganda rin yung may bagong idea kasi kalimitan sa mga matatagal na sa politika, yung paulit-ulit na lang yung kanilang ginagawang mga batas na parang hindi na masyadong productive yung kanilang pinagagawa. So parang mas nakapokus na lang sa mga investigasyon, hindi na gumagawa ng batas kasi kung iyaano nyo ngayon, di ba? Ilan lang ba yung mga talagang nababalitang grabe magtrabaho, di ba? Ilan lang. Karamihan dyan, hindi na nga nakikita. Yung iba, sa pelikula mo makikita. Yung iba, talagang halos wala kang maramdaman na talagang nagtatrabaho. So, kung mga baguhan yung ilalagay siguro natin, baka pwede. Ngayon, tinatanong nyo rito, bakit hindi pa pumapasok si Pulong Duterte, si Baste. Kasi nangyari yata itong survey na to, hindi pa nag-a-announce si BP Sara na natatakbo yung kanyang mga kapatid. So, given naman si Pangulong Duterte, marami talagang gustong patakbuhin sa pagiging senador si Pangulong Duterte. Kaya pasok pa rin siya doon sa top 12. Tinatawag nga nilang Magic 12. So, pasok din si Bato de la Rosa at si Senator Bongo. So, may tatlo na
So automatic may 3 upuan na mapupunta sa PDP Laban na tinuturing natin ngayon na sila yung oposisyon. Although may di ba, self-proclaim nga yung Liberal Party na sila lang daw yung oposisyon. Pero wala kang naririnig na pagbatikos sa gobyerno na parang parang kumakampi na nga sila ngayon, di ba? Parang ang lambot-lambot ngayon. Even yung mga yung mga makakaliwa, di ba, na hindi nagrarally, wala kayong naririnig na pagbatikos, parang kung bumatikos man, parang anong nangyayari, parang nakikiusap pa, na hindi kagaya sa mga nakaraang administrasyon na talagang active sila, na halos talagang halos wasakin nila yung pagkatao nung kung sino man yung babanatan nila. 'Di ba? Kahit nga nung panahon ni Bongbong Marcos no, siya tumatakbo pang bilang Vice President tsaka ng presidente, 'di ba? So talagang kung makabatikos sila is wagas. Pero ngayon, dahil nga presidente na si Bongbong Marcos, wala kang maririnig na nangyayaring pagbatikos sa mga kumag na to, di ba? So, yun nga, maswerte pa rin kahit paano, walang nakapasok na dilawan at saka mga sinasabi ng aktivista. Yung nga lang, kasi late na rin lang naman kumbaga late lang nag-announce ang mga makakaliwang grupo daw na sila tatakbo sa Senado. So, pwede pang magbago yan. So, pero sa ngayon, kung yan ang pagbabasihan natin, okay na rin. Kasi may mga pumasok na bago, may mga pumasok na magtatrabaho ng maayos, may papasok na medyo baguhan pa. Although nanalo na before, tulad nila Manny Pacquiao, na dati ng senador, bumitaw lang kasi nga tumakbong presidente. So, hindi na bumalik. Pero, baka pwede pa na mamahilot na kasi nandoon pa rin siya sa nasa stage pa rin siya na yung mainit pa, diba, kumbaga sa mga is mapusok pa yung damdamin. So yun yung mga kailangan natin ngayon para mabigyan ng pansin yung mga kakulangan ng gobyerno natin pagdating sa batas. So tingnan natin sa mga susunod na na araw kung mababago pa yung survey, kasi nga bago lang yan. So, pag ngayon nag-survey ulit siguro by July, kasi June ginawa yung yung survey. So, itong July, malamang masasama na sila Pulong Duterte, sila Philip Salvador, yung Makabayan Black na tatakbo rin daw. So, tingnan natin kung meron pa rin papasok. Kasi kung talagang walang lulusot, lalong-lalo na sa mga dilawan, pag walang nakalusot dyan sa lineup nila, malamang kailangan nila mag-rebuild ng kanilang political party. Mukhang kailangan nilang i-dissolve na yung Liberal Party, o medyo kailangan na nila talagang gumawa ng mga drastic move, kasi talagang wasak na yung kanilang grupo dahil sa ginawa nga ni Pangulong Duterte doon sa pag-expose sa mga dilawan, yung mga kamalian na ginawa nila nung sila yung nakapwesto. So, yun yung kagandahan na nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte. Talagang maraming na-expose, maraming talagang nalaman natin. Kahit nga rin sa mga makakaliwa, di ba, na nasa Kongreso, na kumbaga nakubaran sila ng maskara. Nakita ng taong bayan na kung ano talaga yung pinagagawa nila nung para, alam niyo yun, guluhin yung gobyerno. So, yan yung magandang nangyari. So, sana, yun nga, auditing ko po sa inyo, sana po kung boboto po tayo, mas piliin po natin bumoto ng bago para at least kaysa namang bumoto kasi tayo ng ng mga datihan na wala na rin namang ginawa. So at least kung baguhan yung yung may lalagay natin diyan, mas magtatrabaho yung mga yan, kasi kumbaga alam nila na na lahat ng mata natin nakatingin sa kanila, na kailangan nila mag-perform. So, yun lang po yung punto ko. So, abangan po natin yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi.